ebidensya! Napansin niyo ba na ako bilang miyembro ng media, social Saka mainstream media, naririnig natin yung salitang dendalo. Hindi ba nakakalungkot? Kasi habang buhay, mula nang maliit tayo, hanggang paglaki natin, sinasabihan tayo, sumunod tayo sa batas. Nakakalungkot na mismong ilang mga opisyales natin ay nagsasabi na pwede daw pala i-bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Di ba pagkatapos ng buong buhay, pinangangaralan tayo ng ating mga magulang, sinasabi nila, andyan ang pulis, sila nag-e-enforce ng batas, don't bend the law. Sumunod tayo sa batas. Ang masakit palalo ay nakikita natin na talagang nagbe-bend the law. So anong ibig sabihin nito? Andito ko para makiisa, isasama ang boses ko sa boses ninyo na kung maaari, hindi dapat kung maaari, dapat lahat tayo, mahirap, mayaman, opisyal, ordinaryong mamamayan, sana sumusunod sa batas, di ba? Ang ordinaryong mamamayan, di ba, pagpapasok sa trabaho, kailangan lahat ng mga pangangailangan, lahat ng requirements, susunod tayo. Hindi ba masakit na kapag nakita naman natin yung mga opisyalis natin, di ba minsan kulang-kulang yung requirements? Halimbawa, inire-require tayo good moral character. Di ba? Kailangan mabubuting tao ang mga kawani ng gobyerno. Sana naman pinapakita nila sa atin na yung mga matataas na opisyales may good moral character din. Hindi na rin natin isasama dito na tayo pag pumapasok, namamasukan sa gobyerno, nire-require tayo minsan mag-drug test. Tayo susunod sa batas. Sana yung mga opisyales hindi nagbe-bend the law. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Nalulungkot ako kasi maulan ngayon, di ba? Okay lang sana kung maulan at hindi tayo binabaha. Napagkaalaman ko na mayroong mga investigasyon na tungkol sa flood control. Pero ang ikinalulungkot ko, parang merong mga nauunang maimbestigahan, tapos merong ibang parang nakakalimutan. Hindi ba pag mas mataas ang iyong tungkulin sa pamahalaan, dapat mas nakikita na ikaw ay sumusunod sa batas. At ikaw ay dapat available kung ikaw ay iimbestigahan. Pag hindi ka nagpa-imbestiga, hindi ba bend the law yun? Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Kung sino pa yung mga matataas ang katungkulan, parang sila pa yung nagtatago sa mga investigasyon. Ang masama dyan, okay lang sana, maiintindihan natin kung may pagkasunod-sunod, di ba? In order of appearance, kumbaga. Bakit yung iba namamadali? May mga piling-piling mga senador
na ang bilis ng investigasyon. Meron naman mga piling-pili rin na matataas ang katungkulan na parang walang investigasyon. Hindi ba pag hindi natin sinunod yung pagkasunod-sunod na nire-require ng batas, hindi ba bend the law din yun? Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Hindi po masama yung hinihingi natin. Ang hinihingi lang natin, yung fair. Wala naman tayong hinihingi na huwag niyong imbestigahan. Wala naman tayong sinasabing itigil yung investigasyon. Ang hinihingi lang natin ay sana patas. Hustisya! 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 O, diba? Hindi na po kasi hustisya kung mayroong iba na striktong-strikto tayo sa kanila, tapos mayroong iba naman na kinakalimutan natin. Mas hinahanap natin ang pagsusunod sa batas kung mataas ang katungkulan ng tao na nasa gobyerno. Di na nga natin hinanapan ng drug test, ano ba? Hair follicle. Baka sa Canada humingi siya, ewan ko. Kaya nandito ako, kasi nakikita ko na hindi fair eh. Di ba? Ganito yun eh. Pag taong bayan ang kausap ng isang opisyalis, dapat naiintindihan niya yung hinaing natin. Wala tayong hiningi na special. Hindi tayo humihingi na exemption. Hindi tayo humihingi na, o ibahin mo kami. Walang ganon. Gusto lang natin, kung may investigasyon sa mga mamamayan na hindi ganong kalalakas ang hawak na puwersa, sana lahat iniimbestigahan. Diba? Walang exceptions. Wala naman tayong hiningi ng ganon. Pero, hindi tayo, observant naman tayo. Alam natin kapag yung tao ay pinag-iinitan. Huwag naman nilang sabihin na hindi natin nakikita yun. Huwag naman nila sabihin na, ay, fair lang kami. Pero alam natin na hindi fair. Kasi bakit merong iba na nakakalusot the same facts, the same projects, pero hindi sila nasasama? Palusot. Bakit? Kunwari, meron silang panawagan na imbestigahan daw lahat, pero yung mga masa taas, walang imbestigasyon. Tapos, sasabihin pa sa atin na, bakit parang gusto ninyo ng exception? Huwag naman ganon. Kumbaga, iimbestigahan nyo kami, dapat kayo din. Kasi kung hindi yan hustisya. Hustisya! 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 Finally, nandito ako, hindi lang para makiisa, kasama niyo po sa paghihingi ng hustisya, ng fairness. Yun lang naman di ba? Fair lang dapat. At sana, don't bend the law. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! So, maraming salamat dahil pinayagan niyo kung isama ko ang boses ko. Isang maliit lang yung tinig ko. Pero dahil kasama ko kayo, sure na sure ako
na lahat tayo magkakasama malakas. Maraming salamat po. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Thank you po. Tuloy-tuloy lang tayong hihingi ng hustisya. Ayun ha, napakinggan nyo. Yan o. Sa mga messages na niya ng mga nanonood sa atin ha. Sabi nila ay don't bend. Ikaw mas maganda magsabi nito? Don't bend the law, pero nandyan na raw po si Ka Arnel. Mhm. Pakikinggan po natin ng mensahe po ha. Na babasahin Baka po may, ng baka may sasabihin ng Karnel. Ang ibig sabihin ng injustice, walang uuwi. Walang uuwi. O, game na kayo. Ang susunod nating speaker, matindi, lumalaban. Bigyan ko kayo ng clue. Huwag na nga. Si Manang. Oh, alam na ninyo. Sino yun? Si Manang Jaime Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat! Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino! Pilit akong umabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, We are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid. Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa
naging kasama ko nung aking kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat!